Hi guys! Ngayon naman, sasagutin ko yung pinost ko last 2 days ago or last week ba na Ask Deppy. So, ayan. Nag-post kasi ako sa Facebook and Instagram para masagot ko ulit yung mga gusto nang itanong sa akin sa mga hindi nakapagtanong before. So, ayan. Start na ako sa Facebook to from Audrey Imperial. Question. Isa-isahin ko muna. Or basahin ko na lang muna lahat. This question is for you and Heinz. Di ko alam kung naitanong ko na sa inyo. Paano nyo kung naitanong na ito sa inyo, paano nyo nasabi na it's time to settle down? I mean, ano yung nakapag-convince sa inyo na it's about time? Is there hesitation at first or both agree na magpakasal na talaga kayo? At last question, pinakamatinding pinag-awayan yung nung kasal na kayo, na hindi nyo pinag-aawayan during BF, GF stage. Thanks in advance sa pagsagot. Okay, first question niya. I mean, nagpa-convince sa amin siguro yung napagsawaan na namin yung BF, GF stage. And siguro may sapat na ipon na kami and alam na namin na kaya na namin. Alam niyo yun guys. Kasi pareho kaming kumikita, diba? Like ako sa business ko and siya sa work. And ngayon, mas okay naman yung work niya. So, yun nga. Kasi pinano na rin namin yan na dapat. Si Heinz kasi ano siya eh. May mga plano talaga siya sa life niya. Kaya super blessed ako dahil ganun siya. Like, sabi niya, pag 25 siya, dapat ganito. Dapat 28, ganito na siya. Parang puro, dapat 25, as much as possible, may ipon, 26, magpakasal, tas 28, dapat may position niya, ganito, at 30, alam niyo yon, may talagang gusto niya step by step, and may mga plano na siya, bawat sa age niya, and sa future talaga namin. So, ang laki ring tulong, ang laking bagay din na alam niyo yun, na ganun siya mag-isip kasi nahahatak niya ako eh. I mean, nahahawa niya ako sa mga pag-iisip niya na ganun, sa mga ganung bagay. So, kaya ngayon talagang work hard, alam niyo yun, effort talaga kasi as much as possible, ever since kahit mag-boyfriend, girlfriend kami, hindi kami nanghihingi ng pang-date or kung ano man sa, as much as possible sa parents namin. Ayaw ni Heinz din maabala sila kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo to kasi si Heinz yung ayaw niyang abalahin yung mga parents namin. Kaya kung ano yung meron kami ngayon, talagang mas proud kami dahil sa amin pinaghirapan talaga namin to, and kung ano man na ini-enjoy namin ngayon galing to sa kanya. Ako everyday umalis ako galing to sa ang hirap din syempre mag-business, hindi rin ganun kadali. Akala lang iba puro good time lang, ganyan, hindi rin, as in everyday ako maalis, diba guys? And talagang hirap din syempre iba-ibang season yung mga may malakas ka, may mahina ka, depende rin. And sa kanya naman, syempre, yung time nagigising siya sa umaga na ang sarap-sarap pa matulog, tapos yung biyahe niya super kaya kung ano man, ini-enjoy namin ngayon. Pero, mas priority pa rin namin yung future. Mas binibigyan talaga namin ng pansin, pinagpupunuan namin ng pansin yung future, yung savings talaga namin. So, ayun lang guys. And, ano pa? Is there hesitation at first? Wala naman. Walang ganun. Talagang mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Pinagplanuhan na namin. Nag-usap na kami kung ano yung mga gagawin namin or ano yung plano namin sa ganito, sa ganyan. Hanggang sa future, guys. Yun. And last question. Pinakamatinding pinag-awayan nyo ng kasal na kayo? Wala pa talaga. Ngayon, hindi pa kami dumadating sa ganong stage na gusto kong lumayas or walk out. Tapos, alam mo yun, kaya thank God talaga, hindi pa naman kami ganon. Pero ayaw ko rin mangyari yun. Kasi kapag may problema kami talaga, pinag-uusapan namin, nagkakasundo kami agad. Dahil nga sobrang binababaan na namin yung pride namin as much as possible talaga guys. Talagang pride, talagang ang lakas makasira niyan sa relasyon. Kahit sa ang relasyon guys, talagang kaya hindi pa naman talaga kami umaabot doon. Siguro mga hindi lang namin pinag-aawayan sa ngayon. Hindi lang namin na pag-aawayan dati, na pinag-aawayan namin na simpleng bagay lang na sobrang makalat ako. Aminado ako dahil alam na mga kaibigan ko rin yan. Sobrang, ang dami kong gamit sa bahay na, alam yun, hindi na alam minsan kung saan na mapupunta. Or minsan nga sa gamit ni Heinz, puro gamit ko na rin. So, kaya, ayun, kaya minsan talagang tinutulungan ko rin yung sarili ko, self-discipline din na
na wag bumili ng hindi na naman kailangan. Yung, kung bibili lang ako yung pag sobrang kailangan ko lang. Ay, may mga ganong bagay. So, ayan. So, sana, sis, nasagot ko yung questions mo. And next, sis Debbie, sabi ni Marjonis Pelayo, gumagamit po ba kayo ng Metathion kaya sobrang puti at kinis nyo? Thank you and God bless. Hindi ako nagme-Metathion. Yung capsule, lotion, and soaps ko lang talaga yung gamit ko. And hindi ako palalabas ng bahay pag sobrang init. Lalo na pag 10 a.m. to 2 p.m. hindi ako lumalabas. Ayan. And from Ann Mike Williams sa Facebook din, can you describe yourself as a person? Okay. I can describe myself as a person na super totoo ako sa sarili ko. Gusto ko yun nga, na totoo ko, lalo sa mga kaibigan ko, sa mga tao sa paligid ko. And sabi nga nila, super jolly ako kasi kung ano yung nakikita nyo sa vlog, ganun ako. Kung maldita ako, maldita ako. Kung mabait ako, mabait ako. Mabait ako sa lagi ko itong sinasabi, mabait ako sa taong, mas mabait ako sa taong mas mabait mas mabait ako sa taong mabait sa akin. Mas maldita ako sa maldita sa akin. Lahat naman tayo talagang walang perfect, guys. So, talagang kung ano yung nakikita nyo lagi kong reaction, kung ano sinasabi ko sa vlog, ganun ako off-cam, on-cam, and off-cam, kung ano nakikita nyo, yun ako, guys. Pero syempre, diba, hindi man talaga maiwasan magsabi ng masama or kung ano man sa iba, or syempre, hindi mo na kailangan i-vlog yun kasi hindi mo naman kailangan ipaalam din sa iba kasi hindi naman lahat may intindihan ka. Tsaka, pag may sinabi ka sa vlog na hindi naman nila, sabi nga nila, 'di ba, hindi lahat interesado sa sinasabi mo, 'di ba? So, yung mga alam mo naman na hindi naman siya related at kung ano man, or tingin mo na hindi rin naman okay i-share, 'di ba? Pero kung ano ko, guys, kung ano yung nakikita niyo sa akin, off-cam, on-cam, ganun ako. Kung nakakapag-comment ako na hindi maganda, like kung namamalditahan kayo, talaga may side talaga ako ng maldita ko. Basta kung maldita lang din sa akin, nagpapakatotoo lang, totoo ko as a person talaga. As in, alam ng mga kaibigan ko yan. And, yun lang. Tsaka gusto ko lang din na sobrang happy lang, walang super good vibes lang. And, yun lang. What you see is what you get sa akin. Yun lang yung masasabi ko. Ano ako sa vlog, yun din ako sa personal. Kaya, hindi ko na kailangan mag-explain or kung ano man. And, how do you value a person? Or, how do you value a person, a friend to be exact? Super ako maka-value ng friendship or sa kaibigan ko, kaya lagi akong nadi-disappoint. Parang ganon. Pero swerte na lang ako kasi minsan nga iniisip ko yung sarili ko pag may mga ganyan nangyayari na hindi magaganda, lalo na sa mga kaibigan ko. Parang minsan naiisip ko na ako ba yung may mali? May nagawa ba ako? Kasi ako may ang tagal ko ng mga kaibigan ko, yung talagang tunay na mga kaibigan ko, nagtatagal kasi talaga sa akin Like, ilang years na kaming magkaibigan. Like, nung meron akong mga high school friends talaga na kapag umuwi sila galing ibang bansa, nakikita talaga kami, nagtitake talaga kami ng time para makapag-bonding. Yung friend kong si Michelle, super college pa kami noon, friends kami. Tapos, alam yun, si Marjorie. Yung mga, tsaka iba-iba ko pang friends. Kaya, masabi ko na talagang sobrang binavalue ko sila, except na lang kung hindi nila ako binavalue, guys. Dun tayo nagkakatalo. Pero sabi ko nga, wala namang perfect. Hindi naman din masamang magalit pag may hindi ginawa sa'yo yung tao. Pero, di ba, normal lang naman na mag-react tayo, magalit tayo. Pero, hanggang dun na lang yun. Alam niyo yun? So, talagang masasabi ko na sobra ako mag-value ng friendship. Kaya, madalas talaga, pag ako lang yung nag-value, nadi-disappoint lang ako. So, ganun talaga ang life, wala talagang perfect. And how do you consider yourself as a friend? Siguro, good listener naman ako. And kung ano naman meron ako, gusto ko rin i-share sa friend ko. Alam niyo yun? Kasi gusto ko, pag sa friend ko, parang kapatid ko na, pantay-pantay lahat. Parang ganun. Tapos minsan, masaya ako pag may nangyayari sa life ko na sinishare sa kanila, tapos alam ko natutuwa sila sa'yo. Kasi ganoon din ako sa kanila. Alam niyo yun? Kasi mga friends ko talaga, like sila Michelle, ganyan. Masasabi ko na hindi sa pagmamayabang, sobrang big time ng mga taong yun. Kaya nga swerte ako sa kaibigan Ewan ko lang kung feeling nila swerte sila to have me, pero swerte ako kasi
yung mga kaibigan ko na yon na so kahit sobrang big time, parang pag meron talaga sila, sinishare nila lahat sa'yo, ganyan. And ganon din ako, as much as possible, kung anong meron ako, gusto ko talaga i-share din. Kaya masasabi ko na yun, sobrang lang talaga, gusto ko lang din magpakatotoo. Totoo akong tao. And kung medyo madaldal man ako, yun na rin ako talaga eh. Yan lang, siguro yan. Good listener din ako sa kanila kasi sobrang open ako. As much as possible, ginagawa ko talaga, pinapractice ko maging open-minded sa mga tao and mga kaibigan ko na. Kasi syempre, iba-iba, sobrang minsan, dami mong kaibigan or kahit ilan lang yan, iba-iba rin sila. Alam niyo yun, iba-iba tayong lahat. So, nasa sayo lang talaga kung paano mo o-open yung mind mo sa kanila. So, ayun. So, what is your opinion on those people who likes ranting on Facebook on their vlog? Sa akin, walang masama na magparinig or kung ano man. As much as alam mo yung totoo or alam mo yung sinasabi mo. Kasi ako, guys, alam nyo naman yan. Very open naman ako sa inyo and very vocal ako na talagang sorry. Bawat maramdaman ko, masaya ako, naiinis ako, or as much as possible, ayoko mag-share na ng lalulungkot ako kasi alam kong ma-adapt niyo yun or alam niyo, ma-adapt niyo yun. So, ako, walang problemang magparinig sa Facebook or vlog as long na alam mo namang malinis yung konsensya mo or tama ka. And, wala. Kasi ako, very vocal ako kasi ayoko sabi ko ayoko magbait-baitan in front of you guys. Kasi gusto ko kung ano yung nakikita nyo sa akin on cam, ganun din ako off cam. Alam niyo yun? Ayoko rin yung mga sasabihin na, ay, bakit ganun lang siya sa on-cam, pero pag off-cam naman, parang ganun. Ayoko na ganun. Tsaka, ayoko rin yung magpapaka-plastic ako kasi gusto ko, very vocal ako. Mas gusto ko yung, sabi ko nga mas gusto ko na lang yung, aaminin mo na lang na ganito ka, or sabihan mo ko lang masasama. Mas tanggap ko yun kesa yung nagtatago ka, alam mo yun. So, pero in general to guys kasi baka mamaya iba yung dating, pero 'di ba? Pero wag na tayong mag-ano-anohan dito, pero wala akong gusto sabihin, sinasagot ko lang yung questions ni Ann, Mike Williams. So, yun. So, hindi big deal sa akin magparinig, lahat naman tayo, wala naman sigurong perfect. Siguro naman kahit naman sino, may right naman din or kahit naman sino gagawin naman kung feel nila magparinig, so parinig sila, or kung very vocal sila, yaan na sila. Kasi ako naiintindihan ko rin yung mga nagpo-post na kung ano-ano or nagpaparinig ganyan, kasi ganyan din ako. 'Di ba? Wala naman taong perfect pero ako kasi very vocal ako and gusto ko lahat totoo, guys. So, yun lang. Hindi naman siya masyadong big deal sa akin. So, ayun lang. So, yun lang pala. Sorry if you find my questions too much to answer. Wala naman sa akin yan. Basta sabi ko sa inyo, magtanong lang kayo ng kahit ano, okay lang sa akin yan. And thank you, and Mike Williams, sa pag-take time din na magtanong sa akin. Super. Sana nasagot ko ng maayos yung question mo. Ayan. Sabi naman ni Mylene 324, spoiled ka ba nung bata ka pa? And kasi lumaki lang ako mag-isa. Yung tatanong niya kung close daw ako sa sister or brother ko. Mag-isa lang ako lumaki, guys, sa lolo't lola ko. Yun nga. Yes, spoiled ako. Super spoiled. As in, hindi naman sa pagmamayabang, pero natatandaan ko talagang lahat ng binibili sa akin, signature, from head to toe. Ganon. Pero hindi ko siya tinatak sa isip ko or maging bratty ako ng sobrang bratty. Kasi, the more na tumatanda ka, guys, lalo na kapag naranasan mo ng paghirapan yung pera, yung ganon, mawawala yung pagka-spoiled mo kasi ikaw na yung bububuhay sa sarili mo. Hindi naman, syempre, andyan naman yung family mo para mag-back up sa'yo, pero as much as possible, ayaw mo nga silang abalahin, so gumagawa ka ng way mo para mabili mo yung gusto mo. Kasi, diba, ang hirap nun, guys, kapag may gusto kang bilhin, tapos hihingiin mo, parang bilang ng hihingaan mo yung bibilin mo, tapos ang dami kang maririnig na ikaw bili ka ng ganito, ganyan, tapos ganyan. Ang hirap ng ganun, guys. Kaya
natutunan ko kay Heinz na mas maganda kumita ng sarili para makagawa mo yung gusto mo. And syempre, andyan lang naman yung parents mo para i-advisean ka kung ano man. Pero, choice mo pa rin yun. Tsaka, wala naman silang magagawa kung sarili mong pera yun, diba? Kung ikaw bahala kung ano gusto mong gawin. Pero, syempre, andyan lang sila to guide you. Pero, kung sa sarili mo lang, pwede mong gawin. Kasi ikaw, pinaghirapan mo yun, diba? So, ayun lang, para sa akin, kasi naranasan ko na yung pagiging, yung lalo na ngayon, kumita ng sarili. So, kaya mas binavalue ko na, and nawala na yung, hindi na ako masyadong spoiled. Like, kailangan, bili mo ako ng ganito, kailangan, hindi ko na-adapt yun. Siguro kawawa si Heinz kapag ganun yung ugali ko, spoiled brat ako, tapos sarili ko lang iniisip ko, kahit na kahit wala na, sakto-sakto na kami, siguro, yung pinipilit ko yung sarili ko, alam niyo yun, yung, kahit wala ka ng pera, basta gusto ko to, bilhin mo, hindi ako ganun, guys. Kaya kong mag-antay, kaya kong magtiis. Sabi ko nga, kung may gusto man tayong bilhin in the future, na hindi pa natin, sabi natin afford natin ngayon, pero iba yung priority natin, kasi ngayon may bills na ngayon eh. Syempre, di bali ng wala sa uso yung gusto mong bilhin. Alam mo yun? Di bali nang wala ka sa uso, importante wala kang utang. Alam mo yun? Hindi, sabi ko nga, di ba guys, na ang dami ko nang nasabi, pero ewan ko ba, gusto ko itong mga sabihin sa inyo para isahan na, kasi ito yung nasa isip ko, naramdaman ko. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi nyo kailangan magpa-impress sa ibang tao para magustuhan kayo. Gets nyo ba? Diba? Hindi nyo kailangan ipakita na anong meron kayo behind, or lalo na, diba? Ewan ko, basta, hindi nyo kailangan ipakita ko anong meron kayo para tumaas yung tingin ng tao sa inyo. Kasi, sabi nga nila, diba, ang dami nagsasabi, sa Philippines, ang big deal pag may car ka, kapag ganito, ganyan. Sa ibang bansa, wala lang nila yan eh. Wala lang sa kanila yan eh. Lahat pantay-pantay. Bakit, diba? So, para sa akin, ayun, parang, kaya nga sabi ko lagi, magpakatotoo lang tayo, guys, 'di ba? And teka pa, parang ang layo ko na sa question, 'di ba? Pero 'yun. Kaya siguro hindi ko na rin nadala yung pagka-spoiled ko, kasi ganun nga yung nararanasan ko ngayon. And sariling sikap talaga kami, Heinz, and nagtutulungan kaming dalawa. So, kaya sabi ko nga, kung anong meron kami ngayon, sobrang proud kami, kasi never kaming nanghingi or nang abala ng parents namin. So, kaya sobrang thankful and ginagabayan kami ni God sa lahat ng mga ginagawa namin sa buhay. And nakakaraos naman kami everyday. Kaya, sobrang, ang saya lang, ang sarap lang ng feeling, kasi laki ring factor nun kapag iba talaga yung bonding nyo kapag nagtutulungan kayo. Alam mo yun, basta. So, ayan. Sabi ni Meow Salangad, please do a random things about me. Siguro separate video ko na lang yung random things about me soon. And then kay It's Me Obeth08, saan ka nag-high school and college? Doon ako sa Perpetual Las Piñas nag-high school and college. Ito si Meow Salangad na ulit. Number 1, what do you think would be the hardest thing for you to give up on? Siguro, i-give up? Siguro wala na eh. I mean, wala. Kasi, siguro dati yung pride, hindi ko mag-give up. Pero, nung naliwanagan na ako, alam ko na yung meaning, and na mas bumalik ako kay God, as in wala na. Parang lahat kaya ko i-give up para kay God. Alam niyo yung ganon? Alam kong madali sabihin, pero isang sa pinaka-proud akong na-give up ko is yung pride ko, na kala ko na hindi ko siya kayang i-give up dati. So, yun, yung pride ko. Ngayon, wala na akong kayang i-ano eh. Kasi, iba talaga guys, kapag na-open yung mind mo, nakakapag, yan na naman tayo, diba? Ito na naman ako. Hindi, iba talaga yung feeling, kasi kapag meron kang every week feeding sa spirit mo, sa soul mo, alam mo yun, nakakarinig ka ng word ni God. Sabi ko nga sa inyo, alam kong minsan maldita ako, pero sinasabi ko sa inyo guys, kahit anong isipin niyo sa akin or kung ano man, sabi ako ng sabi, preach ako ng preach na about kay God, pero totoo, kasi isa yan sa mga talagang akala ko hindi ko kayang i-give up.
yung pride lang talaga yung problema ko dati. Pero ngayon kasi, the more na talagang nagdidip yung faith mo, syempre hindi naman ganun kadali, alam mo, hindi ganun kadali yung mga, ang daming mga pagsubok na harapin ka talaga, masusubukan talaga yung faith mo minsan, pero, masabi ko talaga, iba kapag talagang every week may ano kayo, may feeding kayo sa soul nyo, sa spirit nyo, iba talaga kasi magiging open-minded ka, tapos may iwasan mo yung mga bad vibes. So, ayun, napalayo na naman ako, pero pagpasensyahan nyo na guys kasi masyadong lumalawak talaga and dami kong gustong sabihin kahit hindi na related, pero bigla na lang pumabalak sa isip ko na yun nga, basta yung pride ko, akala ko hindi ko na kaya i-give up yun. And what is something or someone you miss most from your childhood? Siguro, namimiss ko yung wala kang inaalala, lalaro ka lang, tapos uuwi ka, kakain ka, maliligo, tapos bukas ulit. Ganon yung kasi, diba? Imagine niyo, yun yung nakakamiss. Yung pagbata ka, wala kang iniintindi. Talagang lahat, pinoprovide na, ansay na talaga lahat, diba? So, yun lang. So, what scares you the most and why? Siguro, sa ngayon, napaisip tuloy ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero, ang kinakatakot ko na ngayon yung, lagi kong problema, pero sana matuto na ako, kasi nga, sabi nila kapag paulit-ulit na tong nangyayari sa'yo, parang hindi ka nag-grow, pero, ang kinakatakot ko, magkaroon ulit ng, ano ba yan? Paano ko sasabihin? Maging kalang. Siguro, okay, didiretsahin ko na kayo. Siguro, ayoko na ulit magkaibig. Ayoko na ulit magkaroon ng taong pagkakatiwalaan ko na hindi ganun yung balik sa akin. Parang ganun. Ayoko na. Parang natakot na ako makisama sa mga taong hindi ko pa talaga masyadong kilala. Kasi ako, madali akong magtiwala and madali akong i-please. Sobra. Ang dali kong utuin, ang dali kong mapaniwala. Basta, ang dali ko talagang, ang dali kong magtiwala talaga. Lalo na, pag friend-friend lang agad kita. Tapos, wala. Kung ano lang ako, yun lang ako. Papakatotoo lang ako. Kaya, yun na yung kinakatakutan ko na magkaroon ulit ng mga makakasama sa buhay na hindi pala ganun yung balik sa'yo. Alam niyo yun, parang imbis na tulungan ka or supportahan ka, iangat ka pataas, iba pala yung mga intention. So, ewan ko guys, kung isasama ko pa to sa vlog ko, pero sinasagot ko lang yung tanong nyo. Nagpapakatotoo lang ako, pero sana maintindihan nyo naman yung mga sinasagot ko. Ito lang talaga naramdaman ko and very vocal lang ako and ayoko magpaka-plastic, ayoko magpaka-bait-baitan sa inyo, pero ayan talaga, kung ano ko, yun lang talaga ako guys. Yan. Okay, next naman. Si Crystal Tara. What was your teenage life like growing up? Include pictures. Sige, mag-include ako ng pictures dito. Tatry ko yung mga bata pa ako. Pero yung mga, iba kasi nasa Friendster, wala nang Friendster ngayon. So, wala eh. Yung mga ibang pictures na lang, tatry ko. Pero, teenage life growing up, teenage life, ano ba? Teenage life like growing up. School bahay lang ako talaga. Parang di na-enjoy. Hindi ko nga na-experience yung mag-cutting. Ginaya nga ako eh. Sabi ko nga sana nung high school ako, ginaya ko yung mga ibang friends ko, nakikikating ako. Hindi ko wala na-experience kasi bait ko nung kain. Uwi, bahay lang ako. As in, wala akong na-experience na ganyan. Kung alam ko lang, sayang. Pero guys, huwag niyong gagayahin yun Sorry sa mga pala. Pero, hindi maganda yon na mag-cutting kayo. Pero, alam niyo yun, nag-regret lang ako kasi mga friends ko talagang parang sulit nila eh. Kasi hindi ako pala sama talaga. Hindi ako pala sama sa kanila kahit na nagmo-mall or siguro once lang na pagbigyan ko. Pero hindi na talaga. Hindi ko films. Gusto ko sa bahay lang talaga ako. Hindi halata kasi sabi nga nila, akala nila party girl ako, nagsismoke ako, umiinom ako. Hindi. As in, wala akong bisyo guys. Kaya, palaayos lang ako pero mas gusto ko sa bahay lang ako.
Ayun, wait lang, meron pa palang iba. Wait lang. Sabi naman ni Babs ba? Hi Kambal, Babs Bunny. Sorry, ask ko lang, ikaw ba gumagawa ng sabon mo? If yes, gawa ka naman ng do-it-yourself videos. Ay, hindi ako gumagawa ng soap. Merong, may sa factory yon, tapos, yung mother-in-law ko nagsusupply, siya lang nakakaalam. Ayan. Si Isabear na babes, something ganon. So, sa Instagram, gusto ko pong bumili ng soaps nyo. Pwede na po ba sa akin? Yes, pwede. May gumagamit na 8 years old pataas ng soap. O 5 yata. 5 years old may gumagamit na ng soaps ko. Ate, ilan naging ex mo dati as same as Kuya Hines? Si Hines, hindi ko alam kung ilan yung ex niya. Kasi, never kami nag-usap ng past. Lalo na, wala. Alam ko lang yung ex niya na latest, bago maging kami. Pero, never kami nag-usap about past namin. As in, never. Kahit mag-boyfriend girl. Ngayon, minsan nga sinasabi ko, mag-asawa na tayo. Sabi ko, ilan na ba yung naging ex mo? Ano ba yung ganito mo? Ilan na ba naging ex mo? Ano yung ginagawa niyo yung mga ex niyo mo kapag lumalabas ka, nag-date? As in, sabi niya, huwag natin pag-usapan kasi past na yon. Mag-focus tayo sa future natin or ngayon at sa future natin. Never, as in never kami nag-usap, kaya hindi ko alam yung ex niya and yung past niya about sa mga relationship. Pero ako, kasi, syempre may puppy love. Grade 6 ako nun, puppy love. First crush ko yun. Grade 6. Tapos, after nun, yung ex ko na bago si Hines, 7 years kami nun. From high school hanggang college, first year college ata. And then, after ng 7 years na maging kami, si Hines na. Yun lang yung mga ex ko. Kasi ayoko ng papalit-palit na boyfriend. Alam niyo yun. Kaya, yun lang. Ilan lang sila, 3 or 4, mga ganun. Iba, mga boyfriend na lang, pero mga, crush lang yun. Wala, hindi masyadong seryoso. Pero, 7 years kami nung past ko nga, and si Hines 7 years ulit. Ay, magsi 7 years kami bago kami mag-settle down. And, sabi ni Melvy G, bakit may mga bitter te? Hahaha. Ewan ko, sabi ko nga huwag natin sila pansinin, basta mag-focus na lang tayo sa makakatulong sa atin and sa magagandang bagay. I-appreciate natin kung anong meron tayo sa paligid natin na magaganda. Pulutin natin yung mga magagandang bagay, itapon natin yung mga hindi magagandang bagay. Yan lang. And last, Melvy again. Ate, pwede kaya tayo mag-bonding minsan? Looking forward po me. Sarap niyo pong kasama, ate. Oo, anytime. Sa mga gusto makipagkita sa akin, go lang. Basta Monday to Friday or Saturday, gawa natin ng time yan. Willing ako makipagkita sa inyo. Huwag kayong mag-alala. And basta okay sa time ko, huwag kayong mahiyang mag-hesitate kung gusto niyo ako i-meet or kung ano man. Yun lang. Gusto ko rin kayo ma-meet para mag-thank you sa inyo, lalo sa mga support na pinibigay niyo sa akin, lalo na ngayon. Hindi ko ma-explain yung mga nararamdaman ko sa ngayon dahil nga sobrang support nyo. Grabe, as in sobrang maraming salamat sa inyo. Thank you sa mga nag-take ng time nila para magtanong sa akin and sana nasagot ko ng maayos ang questions nyo. And yun lang, and thank you for watching guys. Sa susunod na lang.